sarili madugay, mga kasakit, mga halamnan, ululog galipay, ang maangpunta. Kayo siya nagsaan sa iyang mga katawan na iyang balikan o darat sa iyang kinaharian. Dahil kalimutan, kasi ang balik na sa sarili madugay, mga pasakit, mga halamnan, ululog galipay, ang maangpunta. Ang nanatuloy kasi ang balik ng sarili madugay, mga kasakit, Isa himanana. Ako na himanana. Magwari ako. ululog galipay, Ano? Salam mo dito. Dito kayo magandig. ululog galipay, ang maangpunta. Ululog galipay, ang maangpunta. Ini sunod ako. Okay rin. Mag-mic pa ko. Usa ka masubuanon nga gabi sa Panimalay Villamor family. Pero sa ato tanan dinhi nga mga katawhan sa Ginoo, ang akong greeting sa inyo ha, instead of condolences is congratulations. Because according to Paul in Philippians 1:21, for to me to live is Christ, to die is gain. Kini si Brother Dario, every time nga dunay reunion na mo adto mi sa bukid with my wife, because Brother Blue is my bilas, may tawagan ano? Bilas. Every time nga musaka ko dito, mo makighimamat yung kanila nga mamilod siya ni Brother Dario. So I believe nga ingon nga mga katawhan sa Ginoo, it is our desire, no? And our goal is to be like Christ in character. So there are times nga we being misunderstood because of our anong pag-study nato sa Word of God. Pero there is only one reason of our existence, is to please the Lord. In many instances, because of our human nature, we wanted to be happy. We wanted to be pleased. And in order for you to be pleased, you want to please others, no? But we cannot please everybody. What we need is to please the Lord. So, sa tanan nga naakaroon din, congratulations, Dr. Pato, o si amigo na ko, si Jomar Boy, na din, o sa tanan nga naakaroon din. Wala ko magdahong makahatag ko og mensahe sa inyo karon, because I believe that there are many friends nga nadiri ni Brother Dario. Pero ang assignment nga gihatag diri sa kuha
is about reconciliation, revival, and reformation. And I believe that our goal in this world is to be reformed, to be transformed, because no one can enter to heaven without the transformation of our character into the likeness of Christ. We are sinners. Now, I would like to share to you this evening, gi-popularize na ko ni ang nako gi-popularize ng word GP versus PI. So, papiliun ka, friends, asa man imo ha, GP or PI. Pero wa pa mo kay baluan nino. GP is God's prescription or God's principle. PI is people's initiative or people's invention. So if you transgress or if you violate God's prescription, you will undergo doctor's prescription. Which like for example, when God prescribed only water to drink, and because of people's invention, naghimo og kape og coke, mga juices or mga tanduay, pag inom nimo, you will be sick, no? Siguro ilang lang ka panahon nga masakit ka, and time will come that the doctor will prescribe what will take, no, in order for you to kanang ma-restore imong sakit, imong health. Now, ang Bible, God's prescription or God's principle, mao ning 10 commandments. And then gitawag ni siya mga kaigsunan nga ang Bible is divided into two, no? The principle of God, which is the 10 commandments, and then violation of the 10 commandments because of sin, there is people's initiative. So, there is a passage here in the Bible in 1 John 4:8. Whoever does not love does not know God, because God is love. So that is the summary of the Bible. Now, ang Biblia mga kaigsunan, nasulat siya, bisan unsa kabaga sa Bible, mangutana ko sa inyo karon. Kini bang Bible baga ni Pes? Baga bang Bible ni Pes? Ha? Mami, baga ba ni Pes? Actually, mas baga pa akong naong. Nipis ragid kayo ng Bible. Pila sa inyo nga nagbuhat og diary and then or nagbook writing, di ba? Mas baga pa no kung magmasteral or magdoktoral. Ang Bible is very nipis ragid kay siya. Gani according to John in 21 verse 25, if I write all the things that Jesus did, I suppose that the earth cannot contain or the entire world cannot contain the book being written. Dili pa igo daw ang kalibutan nga sudlan sa libro na nasulat. And then according to King Solomon in Ecclesiastes 12 verse 12, he said, "My son, remember that making of many books is no end." Walay katapusan. And studying is weariness of the body, the flesh. So kita mag-study gyud ta tanan ng libro. Pero actually, King Solomon concluded in verse 13, "Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man." Now, niinig gabi na mga kaigsunan, gusto na ko nga i-review mo nga, we have only one job description. And our job description is to fear God and keep His commandments. For that is the whole duty of man. Maro gina siya. Actually, kung maghisgot tagpulong sa Ginoo, it is only one. Now, ako ikuan sa inyo mga igsoon. The entire Bible, only Genesis chapter 1 and Genesis chapter 2, that is the one that God ruled the world sa tibok kalibutan when there was no sin, wala pa'y sala. But in chapter 3, going to Revelation 22, the narrative in the Bible that is already
controlled by the evil one. We are already controlled by the evil one. And that time, people are already having that PI. What is that PI? People's initiative or people's invention or people's idea. So that's why there are words in the Bible that most of the time, we misunderstood. According to Ellen White in Great Controversy, chapter 35, she said, it is Satan's constant effort to misrepresent the character of God. And then, people are already licensed to sin. Lisensyado na ta nga mohimo og sala. Kabantay ka when Paul said in Romans chapter 3 verse 10, there is no righteous, no one does good, no one understand God. So whatever we, sometimes because of our kanang knowledge ba, pag-study nato, study ta about oneness, about Trinity, about the Creator, God Almighty. But actually, bisag unsa una to pag-study, maundang ang pagka-Dios kung ato ang istudihan ang iyang pagka-Dios, kung atong makabot ang iyang pagka-mystery. Because when Paul said, no one understand God, no one does good. Meaning to say, we are all sinners and our knowledge is very limited. But the conclusion in 1 John 4, whoever doesn't love does not know God because God is love. So that's one, no? Kay usahay because of our sa atong study, that is good that we need to study because studying the word of God is very necessary for our kanang sa spirituality. Now, is it possible that we study the Word of God or we read the Word of God and then we claim that we follow the Word of God and yet we are still following or doing the will of Satan? Ang gusto ni Satan ba? Possible ba? Possible ba? Naghuna-una ta ba nga nagbasa tag Bible, nagsunod ta sa pulong sa Ginoo, pero ang pulong ni Satan ang atong gisunod? Yes, because in the Bible there are three. In my own study, there are 3 verses in the Bible that Satan was speaking in the Bible. In Genesis chapter 3, in Job chapter 2 verse 6, and in Matthew chapter 4 verse 3. When Satan approached to Jesus and the tempter said, if you are the Son of God, command these stones to become bread. So that word is the word of Satan. Ano na siya? So what is the principle of Satan? Actually, si Satan walay baruganan. Kung sa gani in English, kung sa gani Bisaya, gani sa principle? Baruganan. Ang prinsipyo, walang Espanyol mo na. Okay, baruganan. So, si Satan walay baruganan. Iyang supakon ang baruganan sa Ginoo. Pero kita natay baruganan, pwede tsinilas, pwede sapatos. Kung wala tayo tsinilas, walay sapatos, wala tayo baruganan. Mura tayo na sa bukid. Pero ano mga kaigsunan? Ang trabaho ni Satan is to violate the will of God. Okay? So, wala siya baruganan. Okay? Now, ang kitang nga mga tao, because of sin, nakasala naman ta, nanata sa gitawag nga controlled by the evil one, sa gitawag nga satanic, medyo sakit nga word na siya, pero nanata sa gitawag nga God of this world. And since we are controlled by the evil one, there are things na ang usa kanang gitawag nga pagbuot sa Ginoo, the will of God. Jane, unsa gani in English kanang gusto sa Ginoo, pagbuot sa Ginoo? Will of God or God's will. Ang kanang dili pagbuot sa Ginoo pero gipermit niya. Naay pagbuot sa Ginoo pero iyang naay dili pagbuot sa Ginoo pero iyang gitugot. Sangay Jimmy. So mao na siya mga kaigsunan. Now karon mao ni remember
nga si Satan ang iyang ginahimo naa siya gitawag nga kuan. Tagaan mo na kung kuan ha, istorya. Ang no. Si Satan ba makahimo ba God? Muna? Makahimo ba God si Satan? So ang answer is yes. So mali na ha kung no ha. Satan can do good, can do evil. Pero ang Ginoo cannot do evil. So asa may pildes sa kalibutan, si Satan or si Jesus? So pildi si Jesus diri sa kalibutan. So ang God of this world kinsa man? Si Satan. So the God of this world naa say employment yan di kuha na ang gimix niya ang good and evil. He mix good and evil. So meaning to say, when good and evil happen, God only permitted, but that is not His will. Dili niya will. Because God is absolute good. He cannot do evil things. Mangutana ko ron sa inyo, yes or no lang ang answer. Does God kill? Ang Diyos ba mo patay? Yes or no? Nalibog na mo anak nga tubag, no? Libog mo tubag, no? Sa yes or pila sa inyo, yes, taas kamot. Pila sa inyo hang ano, taas kamot. Pila mo kasabot. Ayun pataas. So actually controversial ni siya because the common beliefs na to, kay gikan pa sa gagnang bata, if you are wicked, you'll be killed by God. But actually, there is misunderstanding because Satan's constant effort is to misrepresent the character of God. And people are thinking that if someone will die, gipatay sa Ginoo kay daotan, gihampak sa Ginoo kay kawatan. Diba? Uy, nahubog mo siya ng drive, suko ang Ginoo ana. But actually, Jesus, declared ni Jesus that thief will come only but to steal, to kill, and to destroy. So the only activity of the devil is to kill, to steal, and to destroy. But Jesus said, I come to give you life and to have it abundantly. So that is a distinction. So ayaw pasangili ang Ginoo pag may mamatay nga inyo nga gipatay sa Ginoo. Madungga nato pero may nga nisukol mo nagpastor man gihampak sa Ginoo. So ano na si mga kaigsunan. So ngano na kuan nako ni para gikuan nako ang Bible a distinction. Kanang giyong God's principle, God's unang divine will of God against people's initiative. So actually killing is people's initiative siya, people's invention. Mangutana ko sa inyo, yes or no lang ang answer. Ini bang kwarta pagbuot ba sa Ginoo, yes or no? Pila sa inyo nga yes, taas kamot. Yes. Pila sa inyo hang ano, taas kamot. Pila ang wag kasabot. Ay lang pataas. Actually, dili pagbuot sa Ginoo ang kwarta. Permitted lang na siya. Kaya ang kwarta na ay good, na ay evil. Maayo dari ipalit o bugas o sudan o ibayad sa balay kung may kwarta. Pero pila ka tao nga nagpinatsya na gumikan sa kwarta. Nga madunggan ako nga naay inahan nga mag-hire og kanang DDS kay ipapatay ang anak kay nag-ilog sila sa kwarta. So anything in this world, we are living with the God of this world no other than Satan. That's why you cannot dili ka makapanghambog nga master man ko, master or doctor of divinity ko, mailad ta ni Satan. Nganuan? Because Satan is very wise. Gina-studyhan niya ang unsa man. O gikan ba pila edad ni Satan mga 6,000 niya kita pagani ka 100 patay na ta. So tanaw na to ha. Good and evil. Ang cellphone maayo, ang cellphone. But that is good and evil. So anything nga invented, ang tawag na people's initiative or people's invention. Dito sa paraiso na ay plastic, wala. Wala. Pero sa dihang nakasala na si Iba og si Adan, nanay people's invention, ang tao nakahimo nag plastic na baso, plastic na kutsara,
plastic nga plato, plastic nga bulak, plastic nga kinaiya. Mas daghan na ang plastic. Actually, ang gitawag na siya hidden agenda. Sa diha nga nagkasala na ang tao na nagitawag people's idea or people's initiative, na natay hidden agenda. Because most of the time, because of our hidden agenda, sometimes muhimo tag maayo, muhimo tag good in the sight of the people, but because you have hidden agenda, no? Mutabang kag maayo, mutabang ka sa kataw because you have hidden agenda. And that hidden agenda, mao na siya ang kanang gitawag nga kanang matawag nga good and evil. Good and evil. So na-control da sa good and evil mga kaigsoon. Now, at least by this time, ngayong gabi una, ako lang gihatag sa inyo ang distinction. Magpagbasa ninyo sa Bible na ay gitawag nga God's principle, God's prescription. Unya, violation sa God's prescription ay gitawag nga people's idea, people's initiative, or people's inventions. Ang eroplano, ang barko, ug ang jeep ba, pagbuot ba sa Ginoo, yes or no? Pila sa inyo ang yes ang answer? Pagbuot ba sa Ginoo? Yes. Pila sa inyo hanggang no? Taas ang kamot. Pila ang magkasabot? So, murag ka po yan ang pataas, no? Actually, dili siya pagbuot sa Ginoo. That is only permitted by God. Dili siya pagbuot. Permitted lang. So, dapat mahatagan na itong distinction between God's will and God's permitted. Kaya usay, mag-conflict magmuna siya. Kung di na ito masabtan na siya nga distinction, ang atong katarungan usay, mubarog na sumala sa atong pagsabot, dili sa pagsabot sa Ginoo. Muna siya. Pag-ingon sa Ginoo, do not kill. That is God's principle. Ang people's idea, si Cain, idea niya nga patyon niya si Abel. Idea man na niya. Iya man ang initiative. Okay? Pag-ingon sa Ginoo, do not commit adultery. Ang God's prescription, dapat isa ray asawa, isa ray bana. Pero ang people's initiative, unsa man? Mga asawa nagdaghan. Kabagday mo, tagangon na kung ana. Okay, okay ra, Be? Nga naman, kung imong basahon mga igsoon, muna nga kung nag-advise ko sa inyo ha, ang Bible, gani, ang sa gani spelling sa Bible, ma'am? B-I-B-L-E. So, ang iyang acronym is Basic Instructions Before Leaving Earth. So, unsa daw instruction, naatay instruction, basic instruction. So, akong encouragement sa inyo nga sa di pa maundan atong ginhawa, basahon nato ang Bible. Kaya unsaon nato pagkaibalo, how can we know our destiny, whether heaven or earth, if we are not reading the Bible? So, mana siya? Wala man siguro sulagma mga muadtog langit nga wa magbasa Bible mga kaigsoon. But my advice, ayaw sagbasag Bible, do not read the Bible without understanding the divine principle of God, which is written in the book of Exodus chapter 20. So, din sa Bible, only Exodus chapter 20, what was the reply of Jesus Christ when Satan said, if you are the son of God, command these stones to become bread? What was the reply of Jesus? The answer? It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. Now the question, what was that word of God that proceeded from his mouth? Unsa man sa the entire Bible, unsa man ang word of God nga gawas gikan sa iyang baba? It was the Ten Commandments. Because siya mismo ang nag-istorya, and then when the people of Israel sa ayaw pa istoryahan Ginoo, ipasulat lang o ikaw lang istorya, and then God himself nagsulat sa 2 tablets of stones, and that was the 10 commandments. And then the rest of the Bible, it is already conveyed by God through visions and dreams, and there might be a possibility that the person, that particular patriarchs or prophets who wrote that Bible is
by his own human expression. So what is that human expression? That sometimes that will contradict what is the word of God. So, kini, di ba si Abraham nagtuman man sa sugo sa Ginoo? Di ba faithful si Abraham? Sa diha nga nangasawa siya ni Sarah, niya 90 ng edad. Ang 90 siguro sa una karon, murag 40 ra karon. Kung na to. Ha? Oo. Unya karon, during the time, wala man makaanak si Sarah. Kung ikaw sa kaamahan, ako pagkaminyo na mo ni Mrs. Naka-asawa mo ko gwapa nga babae. Amen. Pagka-upat ka bulan, no? Si Darlene Hersaba, Hersabanda, kumbay mo na. Parang ganang, pagka-upat ka bulan nga wa siya nabuntis, nag-uulag ko kaayo. Kaya tingig baog ko. Pero may nga kay nabuntis po. So, si Sarah wa nabuntis, naghimo sila People's Initiative. So, what is the initiative of Sarah? Kay para di siya maulawi. During the time, kung ikaw dili mabuntis nga babae ka, that is being considered as cursed by God, no? As a barren. Makaulaw kay na sa ilang nga panahon during the time. Because ang babae baya way kwinta. Di kwinta bang babae sa Bible? Wala. So wala. Bisag sa pagbilang 600,000 ang nigawas from Egypt during sa Exodus to land of Canaan. 600 lang, pero ang total ato is about more than 1 million because naamay mga babae and children. Wa man gapil ang children to bilang. So kung di ka mabuntisan sa imong bana, maulaw ka. But sa ilang panahon, naa sila initiative. Unsay initiative? Ini akong bana, pangitaan ako ng babae nga iyang pabuntisan, and then after that, ang iyang anak akong angkunon. Then, makita sa mga tao nga, okay ka, na kay bata, pero wa sila kay balo ang mga tao, nga ang helper di ay nimo, imong gipabuntisan sa iyong bana. And during the time, ang dali ra gyud madaog-daog nga babae is servant. No, the Egyptian servant, it was Hagar, nabuntisan ni Abraham. Di ba si Abraham, kay balo man siya nga, committing adultery is sin. Kay balo siya. Pero during that time, mas mo patigbabaw ang gitawag nga multiplication. Because the commandment of God in Genesis 1:28, ngayon mo ito, be fruitful and multiply and replenish the earth. And it was by second time commanded in Genesis chapter 9, verse 1. So during that time, nagpalabi ang people's idea. So that's why na napasa na dito, and then pag abot ni Jacob, same gihapon nga procedure. Naapo sila people's idea. Si Jacob, sa diha nga niadto siya sa iyang angkol nga si Laban sa Syria, nasa Syria, kay si Laban usa ka Syrian. Pagpanguyab niya ni Leah, niya first cousin naman to, adili si Raquel, Raquel. Pilay sugulanon, bawal man di ay sa ilang policy nga ang manghod muuna pagkaminyo. Kunya sa to akaron din kung balitan mga sawa kaning babaya imong manghod, ang manghod kanang manghod siya niya pabuton pa nimo nga maminyo ang magulang. Pero magpaabot ka nga maminyo siya lain, pero ang nahitabo kay Jacob siya gyapon ang nangasawa. So that was the people's initiative, mga kaigsunan. So, pilay asawa ni Jacob? Upat. Ngano nga naupat man? Kay si Leah, ang iunin ng pangasawa, after 14 years, nangasawa niya siya ang Raquel, na in-love siya ni Raquel. Pero, ang policy, pag dili mabuntis dayon ang iyong asawa, maglumbaanay sila o pagpaanak. That's why, ang ilang mga helper nga, si Bilha o si Silpa, ilang ipaangkan. Pila na asawa ni Jacob? Upat. So kung kung tanggalon na to ang 10 commandments, mga kaigsunan, tanggalon na to ang 10 commandments, kung atong sundon karon, daghan atong asawa. Madaghan ang atong kanang itaw nga polygamy. So ang Bible mismo nagtudlo og daghang asawa. Kung tanggalon ang 10 commandments, di ba? That's why nga ang Bible, mga kaigsunan, is narrative ni siya
sa gitawag nga God's prescription o God's description. So dahil siya, gi-prescribe ang Ten Commandments, gi-describe ang ilahang ginahimo. Para ni King Solomon o ni David, si David, 8 kabuk asawa, nakakumit pa si murder. Si King Solomon, 1,000 kababae ngayon na relasyon. Now, din yung mga kaigsunan, ngano na ako nagikuan sa inyo ha, para mas sabda na to, na kung unsay nasulat sa Bible, kinahanglan ma-distinguish na to, kung kini ba God's prescription or God's description. So, lahat itong gidescribe ha, ang gidescribe, dili na to sunod. That's why only Joseph, among the men in the Old Testament time, only Joseph considered that adultery is the great wickedness and sin against God. Ngano nakahisgot ko anak mga kaigsunan nga naaman ta karon diri nagmasub-anon man ang panimalay sa Villamor family. Ako lang gi-recall lang muna ako din mga kaigsunan what is the will of God. Ang tao nga masakit, mamatay, magantos, dili siya pagbuot sa Ginoo. Kay most of the time nga pagbuot man yun sa Ginoo nga masakita, no? Sayop na siya mga kaigsunan. Kung maghisgot ta karon og reconciliation, walay laing desire ang Ginoo sa toa nga magka-reconcile ta. Dinhi Milojen, ang ako na nakakuan ko diri sa Pilipinas, ang kamatyan maya nato diri sa Pilipinas, high blood, cancer, heart attack, mo na yung kamatyan nato diri halos. Nga naman, ang population nato 120 million diri sa Pilipinas. Ang kamatyan nato kasagaran sakit. Kung ngay mamatay man sa Abu Sayyaf o gira sa Marawi, tag 3,000 pinakadaghanan na siya. Para sa tuwa mo, di kayo ta makarelate kung moingon si Kristo nga love your enemies. Yan naman, wa man tay kaaway kaayo. No? Kung moingon si Kristo love your enemies, dili kay nato kuan kay magsayon na kay nato na sulti. Sayon na kay na siya Dr. Patok, love your enemies. Pero kung muadto ka sa Israel, para sa ilaha, that's very strange. Because kada adlaw nagpinatyanay sila. Kada adlaw nagpatay sila. Mao na nga, ma-relate nimo, kung basahon nimo ang James chapter 1 verse 26, the true religion. Kung sa true religion, katong nagbisita sa mga balo, katong mga byuda, o mga walay amahan, o nagpalayo sa kahugaw sa kalibutan. Sa tuwa dili kay na nato ma-relate. Nga naman, talag sa raman diri ang mga walay amahan. Talag sa raman diri ang mga byuda. Pero sa una dito gyud sa Middle East o dito gyud sa Israel, gikan pa since from time memorial, gikan pa sa katong nagsige na sila pinatyanay. Unya kasagaran mamatay mga lalaki, so daghang fatherless o daghang pong mga byuda, mga kaigsunan. Kung naa dito sa ilaha ang pagdumot o pagpatay, ikaw po na ilugag yuta. Sige daw, ilugang kag yuta, bisag 1 million lang. Ako medyo nag-uol na ko gani. Kaya na ako gitabangan nga kuan, pasyente. Ako mango diha sa kuan, Dr. Patok, diha sa hospital, sa Adventist Hospital na napopularize ko diha, napopular ko diha nga murag estate broker. Nga naman, kay pag naay pasyente sa pastor man, engineer mo doon, magpatabang ang pangitag buyer. So mao nang hinungdan ako makapalit ko og yuta. Pero maabot ang panahon mga igsoon na naay mo ilog nga anak. Moingon ang anak nga namatay man ang tag-iya sa yuta. Pagkamatay wa man kapirma. Wa kapirma. Bawiunon ang yuta. Pero panita malugi kag 1 million. So, goon na ka anak, 1 million. So ako nagtuo ko nga daghan sa inyo siguro nga kanang naimbarguhan og tag 1 million, 2 million ang yuta. Uso po ning kini kanang people's invention man lagi ning mo mahal ang yuta. Bisag 1 million lang ang hektarya karon mo 20 million naman. Karon kung giilugan ka, unsa may bation nimo? Ang nag-ilog nimo makapasaylo ba ka? Imo bang okay ra? Anyway, asa ra man ang kwarta, pero ang akong relasyon dili ko gusto maguba. Pila ka sa tuwa siguro nga mga igsoon
hangtod karon wala mag-uli. Gumikan kay namatay ang mama, namatay ang papa, unya nabayran na di nimo, gibayran gipalit to nimo, unya ang mga igsuon musuko man. Nga nga ikaw may nagpalit nga magtunga man ta ato. So naay mga problema. Karon kung adto ta dito sa Israel, kinsa may nangilog og yuta? Ha? Di ba ang giilogan sa mga Israelita katong mga Canaanites, mga Palestinian, sila ang nangilog og yuta. Sa mata sa kalibutan, ang kontrabida ang Israelita. Pero sa Biblia, sila ang gitagaan og promise nga ihatag sa Ginoo. Pero unsa man tong naa dito nga napuyo? Kinahanglan to nila patsyon. Kinahanglan nila bayran sa ang uso man sa una Sir Mendoza, ang uso man sa una. Sa ato diri pag naayuta nga atong paliton, mangita kag kwarta kung tag 10 million, tigo mo nimo para makapalit maangkon nimo ng yuta. Kinahanglan nimo bayran. Mahangyo ba nimo 5 million? Pero dito, ang sistema mag-ilog sila, ang mag-ilog, magbain sila sundan. Kanang haiton og maayo. Pagkatapos, pang tigbaso na nila ang tag-iya sa yuta. So kinsa naman kung patay ng tag-iya sa yuta, kinsa na may tag-iya? Katong nanigbas, di ba? Katong nanigbas. Karon kaysa napulo nga gitigbas nimo na may usa nga nabuhi nga gamay pa kayo. Pagkadako na after 50 years na pod, katong gamay na unsa may mo dako naman. Manimalos na pod, manigbas na pod. So nang way undang ang tao magpinatyanay sa pag-ilog og yuta. Mga kaigsunan, pabor ba kay ta diri sa Davao? Ang Davao mao gini promised land para sa tuwa. Daghan tag mga prutas sama sa rambutan ug durian ug mangustin. Pero kining kinabuhi nato, masking pag maangkon man ang ingon ni Jesus Christ, maunsa man nga maangkon nimo ang tibuok kalibutan. Apan malaglag ang imong kalag. Usahay di ta makapamalandong anak mga kaigsunan. So I hope nga kini nga gabi una mga kaigsunan, kita tanan lumalabay lang ta sa kalibutan. Ang atong kinabuhi walay siguro, pero ang atong kamatayon sigurado. Pila diri ang 70 edad. Taas na mo, 70 na. 70. Taas na mo. Wala di ay, ako ra. Ay 70. Sumala sa Bible, ang 70, kung akong expression, ayaw lang ko yung misunderstood, ang kanang 70, tingpatay na nga edad. Yung tingpatay na nga edad. Pero sultiham na ako, bisang pag 10 anyos, bisang 5 anyos, mamatay. Nga naman, because of people's invention. Katong pagpalupad og missiles sa Israel paingon sa Iran, pila ka bata na matay ato. Katong sa Hamas o sa sa Philistines, sa Gaza, pila ka mga bata nga nangamatay. O kanang mutabok sa karsada nga maligsan because of the people's inventions. So, ang activity ni Satan is to kill, to steal, to kill, and to destroy. But remember, Jesus said, I come to give you life and to have it abundantly. So I hope nga kini nga reminder mga kaigsunan, dili man din nato makuan yung tanan ang gisulti sa Ginoo, but remember that John 1 John 4:8, whoever does not love does not know God, because God is love. God bless everyone. Okay. Prayer of the outpouring of the Spirit after the song. Karon, awan may. Sige. Ikaw sa, go. Sige, kini mag-prayer. Mutawag lang ko, bisag kinsa. Pray lang. That's it. Sige. Anyway, I just want to say thank you to everyone. Gabi, hindi ko magpasalamat kay ginang panahan na hindi ko magpasalamat na namay upan na hindi ko dito yung gabi na kanay. Nasa tanan, pasalamat ko sa atong mga higala pa rin na daan ko. Praying for my dad. About 7 months din naman. To give me back ang mga buhay niya.
lagi na sitwasyon, lagi nagtigni na ang trouble. At ako, kung sa pagkawan ako, ina-expect ko dito nga si dialysis siya, makabot pag isa na lang yun. Pwede ko nibuhin until sa last na yung time, sulat ko siya sa ako. Thank you siya, thank you. I love you, I love you. Hindi mo siya pinatubo. Bugaw na ko niya. Matuloy ka lang, saan mo, nakawa mo sa mga event na to. Tubig na bugaw ka, sige, babay, wala sa mga event. Kita. Ngayon ko lang mo ba yung na mag-saxophone? Ano, kaya kung event mo, so, nandiyan na sa liwanag na kung nag-uwi. Pero kanina event, nakurong akong tuhod. Hindi na ko kapal na. Acceptance mo sa ito. By the way, hindi na ko pasalamat. Kaya ko gamay na announcement, after siya ko pasalamat ko sa tanan. Yung tanan na ko tagal kinisita. Wala yung galing ko na-expect na may tao. Ako, siguro ko mag-tulog sa 7 months. Tugay na. May mga tulog-tulog. But I just want to say thank you. Atong sa libungan kami, Dr. De La Cruz. Spread much like Papa. Down here, and I am Papa. Abang which is Papa. Anto na ako ni sa SPNC, Dr. BM, Dr. Soriano, ang mga po sila ng kung ang mga pamilya ng ugali na siya, engineer, Dr. Pato, sa Lasa, official seniors na ito. Talagang siya yung mga. So I just want to say thank you kaya. Kaya hindi na balik yun sa kong papa ng siya sa siya sa inyo. Ito yung naana siya sa Adventist Hospital. Tingnan ko niya na Lord, ilis ko. Hindi sila. Piling ko kaya pang bitawag ka. Pinsaraman na. Sumandigil na sila. Sabi siya, ang mga pre-important restaurant. Kung sukan na siya, weekend na kita, magiging mga regulars siya. Mahali din siya dito. Iyahan, mas nagyahan na. Kaya descriptive. Dito nga tayo mag-exo. Tabi na ako. Dari na ako mapalya. Pamiligin na ako. Ati dahil din ako na. So, really, thank you tayo. Kung ano yung reason na naibilin sa Adventist na hidupan nila ni Virginia until na mabayra lang natin. So, di lang na sa kalibungan sa pero naibilin sa mga papa, at naman si St. Peter, nito pa, nagdagdag siya. Sa hospital, kaya kita amahan ka, sa imong amahan, or 7 months, basta-basta. Yun kita pa, father to your father, no? Blue, anak yun siya sa kuwa, no? Isuot na ko, okay, anak siya sa kuwa, blue. Itan ko rin mo sa kyanan na, itong babies na kuwa. Ikita ko siya, nagpalitan ako si Mrs. Card. Anak ko ako ha. Kung mirage lang mo pang, kaya pa rin mo kaya. Ang pagin mo. Naglagyan ako kung papa. Yeah. Wala ko ka pala na sa bugan ko. Kaya kaya kung pa'y balon, bugan patay na. Kaya pagkabalon niya, ang bayaw ni Diamond, si Tito, matay dito na nagsugod deterioration. Grabe na siya sa emotion ko. So, kung di sa atin, anak na siya na to, anak na siya na to, before ko niya to, sa Sabado, Blue, ayaw na lang kong tagi sa kanya mas, atin na pumoris, sabi niya sa kong driver's license, nagsuka ko daghan bulawan pa. Niya man pa. Saya na nakita ko kaya. Ano ko yung nasuot ng bulawan na sino kong suot-suot na ligaan kaya inatag ka dilingding. Masukang gabi.
Imo na rin ako nang gagubo ang tanong siya. Hindi ka kaya nila. Di makikita sa uwan siya kamo. Pipiting ko bunga naman na rin. Tubig mo talaga na buong tubig ni Papa. Yung kinipilyo na. To be honest with you, Papa ang nagas. Yung kuntisin o ito pinagborin. Ako sa kanya ang kinipitaw. Kuan daw na yung pwede kayo ito. Ako mo. In leader sa nagaw. Tugil na. Diagnosis na to be honest with you, niabot yun ang sitwasyon mag-eksoran na nabangan siya Pastor Jimmy thank you tayo ako hukul ba yung kayo ko I'm so hopeful nga buhi is papang na pamiklano na niabot siya sa experience nakasulod siya mga friends na magkatawa na kuya iwan atong nagplano ni Dayamon mga yung safety na hindi na yun kaya magtanaw ko siya mga naman yung ko so di na ako kaya ang buntag hindi tulog wala naman ko tulog 16 ka ka di naman 16 ka ron si mami ka ron ang divide na ko namin yan kabot na sa kuha tuloy na siya now amo communication na nalang now kagabi ko hapon na ako sa hapon i-write me cold di ka na to pagdahan ko siya, tama ba yung sagot na? Kasi na, yung tilo, ay, yung tilo, yung imaw, nanala yung tilo, bulan. Maras 12 na banda, na-inject na lang ang mga kuwano ko yung liver, mga kami yung mata. Tahan ko. Nandiyan K-I-L-L-N-D. Kimi? Seksyon dari itu berbagai begini, leader na sih. Bisa dikatakan ya, I love you, I love you, udah lupa. Mana tuh ya anak siya. Mana si mami siya. Tidak dapat turun. Shifting ni Diamond, ada stres. Habis spring biasa. Ibig kasi ito kay kanal sulis-sulis kay ulo siya. Iayos siya katitya, kaya siya. Mana to na tayo na kaya mag-gano'n na siya na. Bukul ba siya po? After siya 5 ba ito, no? 5 lang. 5 maximum of PPI na after sa Gusto ko rin sa pag-uwi. Hindi ayos siya. Papa ko. Pumug na niya rin. Silap na rin kay SPMC. Pagkabalo lang mo. Hilap, dari dapur hilap, mana siya? Katulog daw siya, hindi. Wala yung banting yung dugo. Dugo, may na-donate, may talagang na-donate. Nagka-friend na nag-donate dugo siya. Pagkakaw na po siya, imatay na po siya, ihap siya, katulog daw siya. Siyaw yung kayo, atulog siya namatay, siyaw kayo. Antol lang siya, ay, kabalaka ka kayo. Ano naman, saka naman yung 20, saka naman yung kining 20. So, laging mo ng pagka-ugma, i-endoscopy. Sana? After that one, go to dialysis, natatabok na rin siya. Tapang tanaw natabok. Tapangan. Parang nagpalitan siya o gatas. Lapos ng gatas. Pwede mo mabuhay ang baba. Grabe kayo ba? So, atong kagilang sitwasyon na turnover na sa Diamond, sumbong-sumbong siya dito. Ato, namin nakamata na, ready na si Siti. Tawag naman si Kwan, siya, si Papa, kay kahit namin ibigay. At kung siya din, si kaya yun ang presentasi na hindi na din ang mga hawak ng tanan. Kaya nag-post na yun ko kay at least maawala ko ng paretiyan ka na. Bakit tawag na sigurado ba yung na-declare sa doktor? Bilit na muna ko kong post. Ang tuga ko kasi buhay pa mong papa. Paalit ng DNA sa siya. Anak din ng kuya. Kaya buhat ang tuloy na kayo sa papa. Kuman. Sika na siya.
Dahil mo nito na sa kanang oras na sige pag-aan ko ba niya pala yung patay ng hanggang nakabili. Tanong siya, tuwag mo siya ba si Kusog. Ang tanong siya namatay. So, parang mga kaisunan, hindi din basta-basta i-process ang kita niya, pinako. Umana na yung sumo ni Ligay. Wala na ko idea kay sa sumo na i-memorize na ako. Hindi namin support. Ako dito, ginagaw-lagaw din naman din. Hindi natin. Hindi mo po na ko pwede i-lead sa mama. Wala po na. So, ako din yung tanan. So, parang hanggang nag-message ako ang kung pwede lang, Thursday lang plano kayo mga tayo ng hosting. Pwede din namin. Out na kayo. Uy, nag-iwan niya. So, pumapawalay mo na ang ato gabi. Dahil kita-kita naman. Ako talaga is, wala na yung mga tao, ngunit ang mga tulog ko, ay mag-video. Mag-video, makanamatay. Tikala naman, ang mga tulog sa akin. We can also sit down and just like, nag-message ka. Thank you. Thursday, so, hindi, Monday, hindi Thursday. Kasi yung mga work, may gusto ko sila na start ang papa. So, parang, nanghangil yung tao ko sa Memorial Church, tingnan ko daw nila, kung pwede, sa Thursday naman pinili ko, extend nila, ako pwede mayat. So, di na ako biminita ko, mga cases, di na biminita ko sa Memorial Church. Nanghangil yung tao na after the day, ito, di mo na gusto ni Papa. Kung naguha mo si Ane, yan ang ginag-mindset niya dito sa nag-exit program sa ihang Korea. Wala naman open. Ayan, gawa na yung mga program. Karoon, nag-chat ko kay Ate Lala. May magkakilala ba? Tingnan bibigyan ko na sa mga kaisunan. Kung iyan sa mga kakilala. Naka-extend ni Ate. Saturday night kaysa Sunday morning, may papahula na. Is not to be good time was a certificate but process ng karoon, hindi na naman binasa na kung nga pamilya ba, hospital na manhid. Kung may pasalamatan na rin ang talagang presensya, engineer, Lupato, sa atot ng special singer, si Kulto Nalasan, o tamas yung pagluyo. Yan ang bilintang talilit ni Lali. Kulto sa 7 months na kayo suunat, di honest with you, kapalo na si Papa. Makinsaya na ko last na. Kapalo na siya naman. Sa 7 months, kutong sa mga bisita, siya tigil na pastoryawan kay Sherry na pastoryawan. And kung siya yung last na message, I just want to tell the viewers also, and everyone of us, before I end my lamat ang gabi. Ang iyang mensahe is, there will be a tribulation that will come such was never was since there was a nation. Prepare. Naman sa ating i-prepare? Diba, kung saan na itong i-prepare? Kaya kitang talang mga reason na kapalo na din siya. Yan ay binata na. Kung natin siya ipabot sa mga kung tinanggisi ako kung pasalamatan. Ang igsoon, akong asawa, before na TV, engage, habang pamilya man rin ko. Sa pupugil sa ilang situation. But, to be honest with you, karoon naman tak na luto ko ginawang na gusto ko din. Thank you naman din ako mga storya sa inyo. Tama kayo sa kanang habang kung ako pinasalamatan, yung sa ito. Labaw sa tanang na Ginoo. Ayun sa mga nakakay na sa signal, sa ilang prosesyon. Ayun po sa inyo. Hanapay, Sige, pagkanta sa sila, kanta sa. Healing. Naroon ba siya mga kong cellphone mo?
Si Jesus na isang sikil sa ulo kaniya ang sarap ng papasok kung mabinosan ka usay ang preso santang may panagwa pag-alaga kita masing-masing kakaluwasan ulahin ka ang Pinoon at tawagan ang kapagyasan iyang kalitan umuwan dagat usay ang Kristo samtang may mawalagan na kita masing-masing sa kaliwasan ulahin ka Pwede ka siyempre yun. Before sa Quran, prayer man. Si Dr. Pato. Prayer. Short pa. Prayer. Okay lang, short lang. Short lang prayer. Okay, thank you very much, Sinduru, for that powerful message. So, now, by this time, before maghatag sila og last na song, we will be having a special prayer with two persons. I would like to ask Dr. King Pato and also Engineer Sinahot for prayer for the outpouring of the Holy Spirit. Now, I would like to request everybody, those who are able to kneel down, please kneel. Those who are able to kneel down. Ikaw na, engineer.
Patap. Pagkampok na. Kamanan na Diyos dahil ikaw sa langit kimo. May gabi ikaw mo ginong Diyos. At ikaw sa most full praise. Hindi na kami isutong. Kung mga anak kimo. Nagkakayusan ni masubok magmalay. Pagmalay ni Dari Villamar. Yung mga kabataan. Yung pinangyay sa awat ng mga Diyos. Ani akan ikaw nagkayusan. Hindi mo kami comfort ka nila ng Diyos. Ilabaw sa tanan. Ang humapanalangin sa ilang kasi una-una. Hindi mo sila kitagalian na comfort ng mga words. Pero pinakit pastor sa bandal ng kanyang mensahe. Nagagatugan na mong galasi kinong Diyos sa matag usa. Kung sila handa na napagkaroon na paginamugian. Ang ibinin mo, ikaw maghahatag ni nagdugang pagtuo di akali mo ginong Diyos. Ani kami karon makasala sa imong atubangan. Una-una, kasing-kasing, mga sala. Sa una, pangawala na mo na inuntuman. Since birthday no, sa pagmata na mo ini kalibutan, makasala na kami. Pasayuwa itang kami, paliyaw itang ino. Imbiway kami ni Ana sama kay King David. Ngayon mo kami kitagag bago kasing-kasing, pag-umahuna-huna Ginoong Diyos para ka ng lapirin na imong giandang ka na mo. Ano ka ng marisig Ginoong Diyos. Kaya mo ka ng kasiguruhan na kami imong mga anak. Kung kami makalabutay hanggang na ikaw magpadayag Ginoong Diyos. O sa rin nga kagabion kayo ng mga pagkampo. Diba, i-continue kini Dr. Our God, Father in heaven, today we witness the signing off of Brother Dario William Morpho, life the so-called that we are living. Father, this is the lesson for each one of us, those who are kneeling down this moment. From the eldest one to the youngest one. Father, please help us to learn a lesson. That life is from the beginning unto the end into your hands. While we have this life to praise you and to glorify you, prepare ourselves for the kingdom to come. Father, please send your Holy Spirit and may we learn this lesson. We recall and we remember all the things that we encounter with our Dario. We have so many shortcomings, sins and trespasses along the way. Father, I pray that you will forgive all of us from all those sins and make us again your sons and daughters. We have nothing to boast except the cross of your Son Jesus. That is the only way we can attain righteousness to come to you, to go to you. Bless the lessons and the message that we heard this evening from Pastor Ginny Sakagay. May we pay attention very carefully to your prescription, not to human invention. Help us to go through all those exercises, lessons that we have learned, and to trust you more. Life on earth is very short. God help us how to prepare. We would be rejoicing forever in heaven on that great day when we see again our brother Dario Villamor. That can only be possible through your grace. Help each one of us. I pray for all the bereaved families together with all the friends and relatives. In a special way, I'd like to mention Father, please be with the family of Ayamon, family of Drew, the family of Darcy, and especially family of Nietzsche. In times like this, in trying times, Father, without your Holy Spirit presence, is so empty and is so meaningless. Please fill their hearts, vacuum emptiness with your Holy presence through your Spirit. Visit their houses, visit their homes, visit their places, and you, Father, dwell in them. To all the relatives of Brother Dario Villamor,
We say thank you for all your presence and helps, especially prayer and wishes. Today, as we witness our brother Dario in the state of knowing nothing, Father, help us. Help all the relatives. Help all the friends. Help each one of us, including our church pastor and elders and the singers and each one of us, to realize that living on earth here is just like a smoke. We will be gone soon. But on that great day, Father, we hope that the promise of your Son Jesus, as you have stated in John 3:36, those who have his Son will have life eternal. Father, on that great day, please assure us, you will document, inscribe, write down all our names in the book of heaven without wrong spelling. That great day, may our names be there. All these things, in Jesus' precious name we pray. Amen. Amen. Morning. Okay, thank you very much, Dr. Patok and Engineer Sinaho. Now, so before the last song, let me again remind to you, remember that the reason of our existence is to please the Lord, to please Him. And that is our vertical relationship to God. To love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength and with all your mind. And then we can only please the Lord by becoming a blessing to others. Our horizontal relationship to our fellow human being, to love our neighbor as ourselves. Wala si mga kaisyo na. Sa John 3:16, nabalik na ako ng pagsulti. Nagingon dito, for God is the greatest lover. So love is the greatest degree. The world is the greatest number. That He gave is the greatest act. His only begotten Son is the greatest gift. That whosoever is the greatest invitation. Believeth is the greatest simplicity. In Him is the greatest person. Should that perish is the greatest deliverance. But is the greatest difference. Have is the greatest certainty. Everlasting life is the greatest possession. So let me share to you this. John 3:16, the greatest simplicity is just to believe in God. Because our greatest possession is eternal life. God bless everyone. We give the time sa tuwang singers.
Jesus, kanako may gihanda. Inabuhin walay katapusan. Mga buwan langit mo, aoy handong na. Mayroon yung nalibay, kung walay kasakipan. Dito niya, walanay, mga pakilaban. Ay pagilan niya, ang mga luha niya. Ipinita na ginawa niya, mamagi mong katabang sa buwan niya. Ikaw ang utapos sa pagsakyarian, alun hanggang kita madawag ka. Malawang na gitnon, aoy at lumna. Ay lumong talibay, walay kasakit pa. Dito niya, wala na, wala bakit na. Ay pahiran niya, ang mga luha na. Dito niya, wala na, wala bakit na. Ay pahiran niya, ang mga luha na. Ay pahiran niya, ang mga luha na. Pag pwede ka manindugtan ng alasat mo sa prayer ng buta. Dalaygo nga Diyos, amahan ng mga nakasalangit. Niningtak na sa kagabhion, luyo sa kahintang sa imong anak, Sir Dario. Kami Ginoo, nagpasidungog kanimo. Nagtuo kami, dili nimo gusto, imong mga anak magkasakit, magantos, bisan ang kamatayon, dili nimo pagbuod. Pero imo kinigitugot, tungod ug alang usab sa among kaayuhan. And we fully believe, loving Heavenly Father, that the reason of our existence is to please you, to glorify you. And we can only praise and glorify your name by becoming a blessing to others. So Lord, Heavenly Father, it is our greatest desire that the Holy Spirit will continually transform us, Lord, into your likeness for our fitness in heaven. We pray, loving Heavenly Father, while we are still alive, please use us mightily in your service to be a blessing to others. And we pray, loving Heavenly Father, especially for the very family of Brother Darren. I'm praying for Mom Melody, Brother Diamond, Brother Blue, and Sister Darcy, and the members, the entire family. Bless them, O Lord. Please continue to provide support, sustain their financial needs, and above all, that they will become more closer to you. And all of us, O Lord, especially in this time of funeral service for Dario. We pray, loving Heavenly Father, that this time as a reflection of the reality in life, that our lives is uncertain, but death is sure. But Lord, thank you so much that through the death of Christ on the cross, if we only repent and ask forgiveness, and if we forgive those people who committed sins against us, we believe that our salvation is sure. And thank you so much, Lord, for that promise and that certainty of salvation, that when thou shalt come, we will be receiving eternal life and to live that eternal home that you prepared for us, the place where there will be no more sickness, no more sorrows, no more conflict, and no more death. And we pray, loving Heavenly Father, while we are still alive, please use us mightily in your service as a blessing to others. And by this,
we can praise you. In Jesus' name, the Lord will bless you and keep you. The Lord will make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord will lift up His countenance upon you and give you peace. Amen.